Bago tayo mag-umpisa sa ating storya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang pinapakinggan mo ito ay nasa biyahe ka, nagpapahinga matapos ang mahabang araw, o tahimik na nakahiga habang iniisip ang mga nangyari sa buhay mo. Kung minsan, may mga kwentong hindi lang basta pinapakinggan. May mga kwentong parang kumakatok sa puso natin dahil may parte roon na kahawig ng sakit na minsan nating tiniis. Kaya samahan ninyo ako sa kwento ni Celestine, isang anak na matagal itinuring na anino sa sariling tahanan, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala ang liwanag sa kanyang pagkatao. Sa isang lumang bahay sa San Ildefonso, Bulacan, lumaki si Celestine Maravilla sa piling ng pamilyang buo sa tingin ng ibang tao, ngunit durug sa loob para sa kanya. Ang bahay nila ay hindi naman marangya, pero may pangalan ng pamilya Maravilla sa kanilang barangay. Kilala ang kanyang ama na si Rogelio Maravilla bilang lalaking mahilig magpakitang tao. Kapag nasa labas, malakas ang boses, laging makangiti at parang napakabait na ama. Pero sa loob ng bahay, iba ang mukha niya. Maigsi ang pasensya, matalim ang salita at laging may pinapanigan. Ang ina naman niyang si Amandina ay babaeng mas mahalaga ang tingin ng ibang tao kaysa tunay na nararamdaman ng sariling anak. Sa tuwing may bisita, maingat niyang inaayos ang mantel, bulaklak at plato sa sala, pero hindi niya man lang napapansin ang anak niyang nakatayo sa kusina, pawisan at pagod habang siya ang nagluluto, naguhugas at nag-aayos ng lahat. "Celestine, bilisan mo nga diyan!" Silaw ni Amandina isang umaga habang may mga bisita silang kamag-anak. "Huwag mong hayaang makita ng mga bisita na nakalatang kusina, nakakahiya." Tahimik na tumanggo si Celestine. 16 na taon pa lang siya noon. Payat, mahaba ang buhok at laging may bakas ng pagod sa mukha. Hindi siya pangit. Sa katunayan, may simple siyang ganda na hindi kailangan ng palamuti. Ngulit dahil hindi siya mahilig mag-ayos gaya ng ate niyang si Isadora, lagi siyang napagkakamalang walang dating. Si Isadora ang panganay. Maganda, maporma at sanay nang ngumiti sa harap ng ibang tao kahit puno ng kasinungalingan ang mga sinasabi. Siya ang laging ipinagmamalaki ni Rogelio at Amandina. Kapag may reunion, birthday o simpleng salusalo, si Isadora ang pinapaupo sa sala para kausapin ng mga bisita. Si Celestine naman, kahit anak din, ay parang bahagi ng gamit sa bahay. Nariyan kapag kailangan, nawawala kapag dapat nang ipakita ang pamilya. Ang galing talaga ni Isadora namin. Pagmamalaki ni Rogelio sa mga pinsan nila. Very talented, marunong sa business, magaling magsalita at may dating talaga. Sa kusina, hawak ni Celestine ang sandok habang naririnig ang lahat. Napatingin siya sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang folder ng school project ni Isadora. Siya ang gumawa noon. 3 gabi siyang puyat. Nag-research sa computer shop, nagsulat ng proposal at nagdikit ng visual aids. Ngulit nang ipasa iyo ni Isadora, ni isang salamat ay wala siyang narinig. Minsan, sinubukan niyang salita. "Ate, pwede mo naman sigurong sabihin kina mama na ako ang tumulong sa project mo." Mahina niyang sabi isang gabi. Napalingon si Isadora habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. "Tumulong?" Tinaasan siya nito ng kilay. "Celestine, huwag kang feeling. Ikaw lang naman ang nag-type. Idea ko pa rin yun. Pero ako ang gumawa ng buong content." Tumawa si Isadora, malamig at masakit. "Ano ngayon? Gusto mo ba ikaw ang purihin nila? Tingnan mo nga sarili mo. Kahit anong puri sa'yo, wala ka pa ring dating." Hindi sumagot si Celestine. Sanay na siya. Pero kahit sanay ang tenga na, hindi ibig sabihin ay hindi na nasasaktan ang puso niya. Sa eskwelahan, iba si Celestine. Tahimik siya, ngulit kapag pagsusulat, mathematics at business subjects ang usapan, siya ang nangunguna. May isang guru siyang si Ma'am Hilaria na minsang kinausap siya matapos ang klase. "Celestine, alam mo bang may potensyal ka?" Sabi nito habang inaayos ang mga papel sa mesa. "Hindi ka pala salita pero ang utak mo malayo ang mararating." Gumiti ng mahina si Celestine. "Salamat po, ma'am. Balak mo bang kumuha ng business management sa college?" Saglit siyang natahimik. Iyon ang pangarap niya.
Gusto niyang matuto kung paano magpatakbo ng negosyo, hindi dahil gusto niyang yumaman agad, kung hindi dahil nakita niyang kung gaano kadalas maloko ang mahihirap kapag wala silang alam sa pera, kontrata at sistema. Opo sana, kung kakayanin. Ngulit ang salitang kung kakayanin ay naging malaking hadlang sa buhay niya. Pagdating ng college enrollment, ilang buwan niyang inipon ang pera mula sa pagtutulong sa maliit nilang tindahan, paglalaba sa kapitbahay, at paggawa ng school requirements ng ibang estudyante. Hindi niya ipinagyayabang, hindi rin siya kinukuha ang perang hindi nito kanya. Bawat piso nakatupi sa loob ng lumang envelope sa ilalim ng kutsyon niya. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa tindahan, nakita niyang bukas ang drawer niya. Nanlamig ang katawan niya. Mabilis niyang kinuha ang envelope, ngulit wala na ang laman. "Ma!" Nanginginig niyang tawag. "Nasaan po yung pera ko?" Nasa sala sina Rogelio, Amandina at Isadora. Si Isadora ay nakangiti habang hawak ang brochure ng isang beauty pageant workshop sa Maynila. Sumagot si Rogelio na parang wala lang. "Ginamit muna namin." "Dinamit niyo po?" Halos hindi lumabas ang boses ni Celestine. "Pa-enrollment ko po yun." Enrollment, iritableng sabi ni Amandina. "Hindi naman mawawala ang eskwela. Si Isadora may chance sa pageant. Kapag nanalo siya, aangat ang pangalan ng pamilya natin." Napatitig si Celestine sa ate niya. "Ate, alam mo bang pera ko yun?" Nagkibit balikat si Isadora. "Huwag kang madamot, para naman sa pamilya ito." "Pamilya?" Napapikit si Celestine. "Ako po ba hindi kasama sa pamilyang to?" Saglit na tumahimik ang sala. Ngunit hindi iyon katahimikang may konsensya. Iyon ay katahimikan na parang nainsulto pa sila sa tanong niya. Tumayo si Rogelio at itinuro siya. "Huwag kang sumagot ng ganyan sa amin. Hanggat nakatira ka rito, matuto kang sumunod. Isa pa, hindi bagay sa iyo ang masyadong mataas na pangarap. Magtrabaho ka na lang muna. Mas kailangan natin ng pera sa bahay." Noong gabi ngayon, hindi umiyak si Celestine sa harap nila. Pumasok siya sa maliit niyang kwarto, naupo sa sahig, at doon niya hinayaang tumulo ang luha. Hindi malakas, hindi naghihisterya, tahimik lang. Para siyang kandilang na unti-unting nauupos pero ayaw mamatay. Kinabukasan, hindi na siya nakapag-enroll. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa umaga, tumutulong siya sa tindahan at gumagawa ng gawaing bahay. Sa hapon, tumatanggap siya ng typing jobs sa isang maliit na computer shop. Sa gabi, nagtrabaho siya bilang part-time encoder sa isang logistics company sa bayan. Doon niya unang nakilala si Sir Edric Tan, ang branch supervisor na istrikto pero patas. "Maravilla, ikaw gumawa nitong inventory correction report?" Tanong ni Sir Edric isang gabi. Kinabahan si Celestine. "Opo sir, may nakita po kasi akong discrepancy sa delivery logs. Kung mali po, pasensya na po." Tiningnan siya ni Sir Edric ng matagal. "Mali? Hindi. Ikaw lang ang nakapansin. 2 linggo na itong palpak, ngayon lang naayos." Hindi alam ni Celestine kung paano tatanggapin ang papuri. Hindi siya sanay. Sa bahay, kahit anong gawin niya, mali. Sa trabaho, sa unang pagkakataon, may taong nagsabing tama siya. "Salamat po, sir." Mahinang sagot niya. "Mag-aaral ka ba?" Tanong nito. Napalunok siya. "Huminto po muna." Sayang, pero hindi ibig sabihin tapos na. Maraming libreng courses online. Kung may cellphone ka, gamitin mo hindi lang sa social media. Mag-aral ka pa rin. Mula noon, gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, gamit ang luma at basag na cellphone, nag-aaral si Celestine ng business management, basic accounting, customer service at data analysis. Minsan halos pumikit na ang mata niya sa antok, pero pinipilit niyang tapusin ng isang lesson bago matulog. Hindi siya nag-iisa sa tahimik niyang laban. Sa tapat ng bahay nila, nakatira si Nay Brigida, isang matandang byuda na nagtitinda ng kakanin tuwing umaga. Matagal na nitong napapansin si Celestine. "Anak, kumain ka muna," sagi ni Nay Brigida isang gabi nang makita siyang pauwi galing trabaho. Inabot nito ang maliit na lalagyan ng ginataang mais.
Nay, nakakahiya po. Lagi na lang kayong nagbibigay. Mas nakakahiya kung hahayaan kitang gutom habang may sobra ako, sagot ng matanda. Hindi sukat ng dugo ang pamilya. Minsan, ang tunay na pamilya yung marunong makita kapag nasasaktan ka. Tumagos iyon sa puso ni Celestine. Napangiti siya pero may luha sa gilid ng mata. May isa pa siyang naging kaibigan, si Milo Quijano, delivery rider na madalas dumaan sa computer shop. Makulit si Milo, laging may biro pero mabuti ang puso. Ikaw na naman ang last customer dito baka ikaw na ang may-ari niyan. Sabi ni Milo habang nakasandal sa motor isang gabi. Hindi, nagpa-print lang ako. Sabi ni Celestine habang hawak ang printed modules niya. Para saan? Online course. Tumanggo si Milo. Ayos yan. Sige, kapag may kailangan kang ipaprint at sarado na ang shop, sabihin mo lang, may kakilala ako sa bayan. Unti-unti nagkaroon si Celestine ng maliliit na taong sandalan. Hindi marangya, hindi makapangyarihan, pero sapat para hindi siya tuluyang mabali. Samantala, sa bahay, patuloy ang pagpapanggap ni Isadora. Sumali ito sa pageant ngunit hindi nanalo. Gumastos pa rin ito sa damit, makeup, photoshoot at kung ano-anong seminar na ipinagmamalaki niya online. Kapag may bisita, sinasabi niyang siya raw ang tumutulong sa negosyo ng pamilya kahit madalas ay si Celestine ang nagbabantay sa tindahan at nag-aayos ng listahan ng utang ng mga suki. Isang araw, nagwala si Isadora dahil nawawala raw ang pera niya. "Ma, nawawala yung 5,000 ko!" Sigaw niya sa kwarto. Agad na lumabas si Amandina. "Baka nalaglag mo lang." "Hindi, nandito lang yun sa bag ko kagabi." Nasa kusina si Celestine. Naghihiwa ng gulay. Ramdam niya agad ang tingin ni Isadora. "Ikaw," sabi ni Isadora, lumalapit. "Ikaw kumuha, no?" Natigilan si Celestine. "Hindi ako kumukuha ng pera mo." "Sinungaling," sigaw ni Isadora. "Inggit ka kasi sa akin." Lumabas si Rogelio mula sa sala. "Ano na naman to?" "Pa, kinuha ni Celestine ang pera ko." "Hindi po totoo," mariing sabi ni Celestine. Sa unang pagkakataon, hindi mahina ang boses niya. "Hindi ako nagnanakaw." Mulit bago pa siya mapakinggan, malakas na sampalang dumapo sa pisngi niya. Si Amandina iyon. "Wala kang utang na loob," sigaw ng ina niya. "Pinakakain ka na nga rito, nagnanakaw ka pa." Namilog ang mata ni Celestine. Hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa bigat ng salitang pinakakain. Anak siya, pero parang palamunin ng tingin sa kanya. "Ma," nanginginig niyang sabi, "anak niyo ako." Tumingin sa kanya si Amandina na walang lambot. "Kung anak ka namin, huwag mo kaming ipahiya." Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ni Celestine. Hindi galit ang unang naramdaman niya, kundi pagod. Pagod na siyang patunayan na hindi siya masama, hindi siya pabigat, hindi siya anino. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, nakita niya sa basurahan ang resibo ng isang branded bag ng halagang 5,000. Pangalan ni Isadora ang nakalagay. Hindi na siya nagulat, hindi rin siya sumigaw. Pinulot niya ang resibo, tinitigan sandali at inilagay sa ibabaw ng mesa sa sala. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto. Kinuha niya ang ilang damit, lumang cellphone, certificates mula sa online courses, printed modules at maliit na notebook kung saan nakasulat ang lahat ng pangarap niya. Isinilid niya ang mga iyon sa lumang bag. Bago siya lumabas, tumingin siya sa paligid ng kwartong ilang taon niyang naging kulungan. Manipis ang kutsyon, bitak ang dingding, may maliit na bintanang laging nakaawang para makapasok ang hangin. Dito siya umiyak, nangarap, napagod at muling bumangon ng walang nakakaalam. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin. Nasa labas si Nay Brigida, tila hinihintay siya. "Aalis ka na?" mahinang tanong ng matanda. Napaluha si Celestine. "Hindi ko na po kaya, Nay." Lumapit si Nay Brigida at yinakap siya. "Hindi pagtalikod ang pag-alis sa lugar na sumisira sa iyo. Minsan, iyon ang unang hakbang para mabuo ka." Maya-maya, dumating si Milo sakay ng motor. May dala itong extra helmet. Sabi ni Nay Brigida, "Baka kailangan mo raw ng masasakyan." "Saan tayo?"
Tumingin si Celestine sa madilim na kalsada. Hindi niya alam kung saan eksaktong magsisimula, pero alam niyang hindi na siya pwedeng bumalik sa dating siya. Sa bayan muna, sagot niya, kahit saan na may trabaho. Bago siya sumakay, lumingon siya sa bahay ng mga Maravilla. Walang ilaw sa sala, walang humabol, walang naghahanap. At sa halip na lalo siyang masaktan, may kakaibang katahimikan sa dibdib niya. Sa isip niya, sinabi niya, balang araw, hindi ko na kailangang magmakaawa para kilalanin niyo ako. Balang araw, hindi na ako ang batang itinatago ninyo sa likod ng pintuan. At sa gabing iyon, bitbit ang lumang bag, basag na cellphone, certificates mula sa online courses, printed modules at maliit na notebook kung saan nakasulat ang lahat ng pangarap niya. Lumayo si Celestine Maravilla sa bahay na kailanman ay hindi naging tahanan. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang haharapin niya sa mga susunod na taon. Hindi niya alam kung ilang beses pa siyang iiyak ng mag-isa. Ngulit sa unang pagkakataon, ang bawat hakbang niya palayo sa pamilyang umalipusta sa kanya ay hakbang din papalapit sa babaeng matagal niya nang dapat makilala, ang sarili niyang babae na may halaga. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang nakikinig tayo sa ganitong kwento, hindi natin namamalayan na may parte pala ng buhay ng bida na kahiwagig ng pinagdaraanan natin. Yung tahimik kang nagsusumikap, walang pumapalakpak, walang nagtatanong kung pagod ka na, pero patuloy ka pa ring lumalaban. Kaya ngayon, samahan mo si Celestine sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa gabing nilisan niya ang bahay na hindi kailanman ay naging tahanan hanggang sa unti-unti niyang patunayan na ang anak na itinago noon ay siya palang babaeng kayang bumala ng malaking responsibilidad. Noong gabing umalis si Celestine Maravilla sa bahay ng kanyang mga magulang, hindi siya dinala ni Milo Quijano sa kung saan-saan. Dinala siya nito sa maliit na boarding house malapit sa palengke ng bayan, kung saan kilala ni Milo ang may-ari na si Aling Viring, isang balawe na nagpapaupa ng mumurahing kwarto sa mga estudyante at trabahador. Pasensya na Celestine, sabi ni Milo habang tinutulungan siyang ibaba ang lumang bag. Hindi ito maganda, masikip, mainit at minsan maingay sa umaga dahil katabi ng talipapa. Tumingin si Celestine sa maliit na kwartong may manipis na kutsyon, lumang electric fan at bintanang may kalawang ang grills. Ngunit sa mata niya, iyon ang pinakamaluwag na lugar na napupuntahan niya sa mahabang panahon. Okay na ito, mahina niyang sabi. Dito, walang mananampal sa akin, walang tatawag sa akin na magnanakaw. Hindi nakasagot si Milo. Yumuko na lang ito, halatang pinipigilan ng awa. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na si Celestine. Wala siyang oras para maglublob sa lungkot. May natitira siyang kaunting pera mula sa huling sahod niya sa encoding job, sapat lang para sa upa, ilang delata at pamasahe. Sa loob ng ilang linggo, pinagkasya niya ang lahat. Umaga ay naghahanap siya ng full-time na trabaho. Hapon ay tumatanggap pa rin siya ng typing at encoding racket. Gabi ay nag-aaral siya gamit ang basag na cellphone. Madalas siyang kumain ng pandesal at kape. Minsan sabaw lang ng instant noodles ang inuulam niya sa kanin para umabot hanggang susunod na sahod. Pero kakaiba ang nararamdaman niya. Mahirap ang buhay niya, oo. Nakakapagod, nakakatakot. Pero sa unang pagkakataon, ang pagod niya ay para sa sarili niyang kinabukasan, hindi para sa pagpapanggap ng iba. Isang umaga, habang nakapila siya sa isang job fair sa munisipyo, nakita niya ang pangalan ng isang malaking kumpanya sa tarpaulin, Aurora Verde Holdings. Real estate, logistics at hospitality ang nakalagay sa description. Naghahanap sila ng records assistant at junior office staff. Hawak ni Celestine ang folder ng certificates niya mula sa online courses. Hindi iyon galing sa sikat na paaralan. Wala siyang diploma sa kolehiyo. Ngunit naandoon ang patunay ng gabi-gabing pagpupuyat niya. Basic accounting, office documentation, inventory management, data encoding, customer service at business fundamentals. Pagdating niya sa interview table, tinignan siya ng HR assistant mula ulo hanggang paa. College graduate? Tanong nito. Hindi po.
Undergraduate po ako, sagot ni Celestine ng diretso. Experience? Encoder po ako dati sa logistics branch. Marunong po ako sa records checking, inventory logs, data correction at basic report preparation. Halatang hindi kumbinsido ang babae. Ngulit bago ito makapagsalita, lumapit ang isa pang empleyado, isang babaeng nasa late 20s, maayos mananamit ngulit may mainit na ngiti. Nakalagay sa ID niya ang pangalang Lyra Magsanok, HR Officer. Ako nang mag-i-interview sa kanya, sabi ni Lyra. Sa maliit na cubicle sa gilid ng hall, tinanong ni Lyra si Celestine hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa paraan niya ng pag-iisip. Kung may makita kang mali sa records, pero ang supervisor mo ang pumirma, anong gagawin mo? Huminga ng malalim si Celestine. Titiyakin ko muna kung mali talaga. Iko-compare ko sa original documents. Kapag confirmed, kakausapin ko muna ng maayos ang supervisor at ipapakita ang supporting files. Kung hindi niya ito aksyonan at makakasama sa kumpanya o empleyado, saka ko po i-release sa tamang department. Napangiti si Lyra. Hindi ka takot magsabi ng mali? Takot po, tapat na sagot ni Celestine. Pero mas takot po ako na maraming madamay dahil nananahimik ako. Iyon ang sagot na nagbukas ng unang pinto. Natanggap si Celestine bilang records assistant sa isang satellite office ng Aurora Verde Holdings sa Maynila. Hindi mataas ang sahod, ngunit regular ang trabaho. May ID siya, may sariling desk at may pagkakataong matuto. Sa unang araw niya, sinuot niya ang pinakamalinis niyang blouse, plinansya ang lumang pantalon at itinali ng maayos ang buhok. Sa opisina, tahimik siya. Hindi siya sumasabay sa tsismisan, hindi rin siya nagrereklamo kapag inuutos sa kanya ang mga trabahong ayaw gawin ng iba. Gulit napansin ng ilan na mabilis siyang matuto. Kapag may nawawalang document, siya ang nakakahanap. Kapag may mali sa spreadsheet, siya ang unang nakakakita. Kapag may conflict sa delivery reports, siya ang nakakapag-ayos bago pa makarating sa taas ang problema. Doon niya nakilala si Tomaso Dizon, ang matandang company driver na halos 30 taon nang nagtatrabaho sa Aurora Verde. Ikaw si Celestine, di ba? Tanong ni Tomaso isang hapon habang naghihintay ito ng ipapadalang papeles. Opo, Mang Tomaso. Lagi kitang nakikitang huling umuuwi. Ingat ka sa Maynila, iha. Hindi porket tahimik ka, hindi ka napag-iinitan ng mundo. Ngumiti si Celestine. Sanay naman po ako, Mang Tomaso. Umiling ang matanda. Huwag mong sabihing sanay ka. Walang taong dapat masanay sa hirap. Ang dapat mong masanay ay lumaban ng tama. Ang simpleng linyang iyon ay tumatak sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, inilipat si Celestine sa main office ng Aurora Verde Holdings dahil sa rekomendasyon ni Lyra at ng kanyang department head. Doon niya unang nakita ang tunay na laki ng kumpanyang pinasukan niya. Mataas ang gusali, malamig ang labi, at puno ng taong sanay sa mamahaling relo, imported na pabango at usapang milyon-milyon na parang barya lang sa kanila. Doon din niya unang naharap ang mga taong hindi natutuwa sa presensya niya. Si Clarice Monteverde, isang senior executive sa corporate planning, ang isa sa mga unang nagpahiya sa kanya sa meeting room. Naka-cream blazer ito, perpektong nakaayos ang buhok at may boses na malambot ngulit may talim. Sabi ni Clarice habang hawak ang folder na inihanda ni Celestine. Ikaw gumawa nitong summary report? Opo, ma'am. Interesting. Ang simple ng background mo pero ang confident mo gumawa ng projection. Napatingin ng ibang empleyado, alam nilang hindi papuri iyon. Kalmadong sumagot si Celestine. Base po iyon sa actual occupancy rate, seasonal trend at expense adjustment nung nakaraang 2 taon. Naka-attach po ang source sa appendix. Tumaas ang kilay ni Clarice. Hindi niya inasahan ng sagot. Next time, dagdag nito, try to make it look more executive. Hindi lang puro numbers. Presentation matters. Tumanggo si Celestine. Noted po, ma'am. Aayusin ko po ang format pero hindi ko babaguhin ang figures dahil yun po ang totoo. May ilang napapigil ng ngiti sa paligid. Mula noon, alam ni Clarice na hindi madaling takutin si Celestine kahit simple itong manamit. Mas mabigat naman ang naging pakiramdam ni Celestine kay Von Escalante, finance director ng kumpanya. Palangiti ito,
Magaling magsalita at laging may mabangong papuri sa harap ng board, pero may kakaibang lamig sa mga mata. Kapag may nagtatanong tungkol sa delayed payments o over-budget projects, mabilis itong lumilihis ng usapan. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Celestine sa archive room, napansin niya ang magkakaibang supplier names sa 3 proyekto, ngunit pare-pareho ang bank account reference. Hindi niya agad ginawang issue. Inipon niya lang ang kopya, minarkahan ng dates at isinulat sa personal notes niya ang pattern. Bakit parang magkakaugnay kayo? Bulong niya sa sarili habang tinitignan ng mga dokumento. Hindi niya alam, iyon ang unang sinulid na magdadala sa mas malaking lihim ng kumpanya. Sa kalagitnaan ng trabaho niya sa main office, nagkaroon ng malaking problema sa isang resort project sa Batangas. Ang proyektong iyon ay dating ipinagmamalaki ng Aurora Verde, ngunit biglang bumagsak ang bookings, nagkaproblema sa permits at nagbanta ang ilang investors na mag-withdraw. Nagkagulo ang corporate planning team. Si Clarice, na dapat nangunguna sa pag-aayos, ay abala sa pagsisisi sa ibang department. Operations ang may kasalanan, sabi ni Clarice sa meeting. Hindi maayos ang local coordination. Hindi lang operations. Sabat ni Von, finance projections were based on submitted reports. Tahimik na nakaupo si Celestine sa gilin, taga-abot lang dapat lang files. Ngumit habang nakikinig siya, nakikita niya ang tunay na problema. Hindi tugma ang marketing strategy sa klase ng guests na pumupunta sa lugar, masyadong mataas ang rates para sa local tourists pero kulang ang amenities para sa foreign guests. May permits ding delayed dahil hindi napansin ang bagong municipal requirement. Nang gabing iyon, hindi umuwi agad si Celestine. Gumawa siya ng sariling proposal, hindi para magpasikat, kundi dahil alam niyang kapag bumagsak ang project, daan-daang empleyado ang mawawalan ng trabaho. Inayos niya ang numbers, naglagay ng phased reopening plan, gumawa ng local partnership strategy at nagmungkahi ng community-based tourism package para maging sustainable ang resort. Kinabukasan, ipinasilip niya ito kay Lyra. "Celestine!" Gulat na sabi ni Lyra habang binabasa ang proposal. "Ikaw gumawa nito?" "Opo, hindi ko po alam kung may silbi pero baka makatulong." "Hindi lang ito may silbi, ito ang hinahanap nila." Dahil kay Lyra, nakarating ang proposal kay Don Severiano Velasco, ang matandang founder ng Aurora Verde Holdings. Hindi na ito araw-araw pumapasok dahil sa edad at karamdaman, ngulit kapag may krisis, ang opinyon niya pa rin ang pinakamabigat. Ipinatawag si Celestine sa executive lounge. Nang pumasok siya, naroon si Don Severiano. Maputi na ang buhok, may tungkad sa tabi, ngunit matalas pa rin ang mata. "Ikaw si Celestine Maravilla?" Tanong nito. "Opo, sir." "Ikaw gumawa ng Batangas Recovery Proposal?" "Opo, sir. Pero idea lang po iyon. Kung may mali po, handa ko pong ayusin." Tinitigan siya ng matanda. "Bakit mo ginawa?" Hindi agad siya nakasagot. Kapatapos, mahinahon niyang sinabi. "Kasi po may mga empleyado roon na umaasa sa trabaho. Housekeeping, kitchen staff, gardeners, drivers. Kapag nagsara po ang resort, hindi lang investors ang mawawalan, mas unang masasaktan ang maliliit." Matagal na natahimik si Don Severiano. Kapatapos ay numiti ito, bahigya ngunit totoo. Maraming executive ang marunong magpaliwanag kung paano kumita, pero kaunti ang marunong mag-isip kung sino ang madudurog kapag nagkamali sila. Mula noon, simulang magbago ang takbo ng buhay ni Celestine. Hindi naman bigla ang naging madali, mas lalo pang ang dumami ang kumontra. Si Clarice ay lalong naging malamig sa kanya, si Von ay lalong naging mapagmasid, ngunit may mga taong unti-unting pumuwesto sa tabi niya. Si Lyra ang naging kaibigan niyang hindi natatakot magsabi kapag kailangan niyang magpahinga. Si Tomaso ang laging nagsisigurong may masasakyan siya kapag gabi na. Si Kyle Mendoza, ang isang legal consultant na tahimik ngunit matalino, ay unang humama sa kanya nang makita nitong hindi siya pumipirma sa dokumento na hindi niya naiintindihan. "Hindi ka basta-basta nagtitiwala," Sabi ni Kyle isang hapon habang sabay nilang ni-review ang supplier agreement. "Natuto lang po ako," sagot ni Celestine. "Sa trabaho?" Saglit siyang tumigil.
Sa buhay. Hindi na nagtanong si Kael, ngulit mula noon naging mas maingat ito sa kanya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam nitong may pinagdaanan siyang hindi niya basta kinukwento. Lumipas ang 2 taon. Mula records assistant, naging project documentation officer si Celestine. Mula roon, naging operations analyst. At dahil sa sunod-sunod na proyekto niyang naayos, napabilang siya sa special strategy team ni Don Severiano. Isang gabi, natuklasan ni Celestine ang mas malinaw na ebidensya laban sa ilang kaduda-dudang transaksyon sa finance department. Ang mga supplier na dati niyang napansin ay may kaugnayan pala sa shell companies. May perang inililihis mula sa renovation budgets. May mga pirma ring tila pineke o pinadaan sa internal approvals habang wala ang ilang board members. Dinala niya ang findings kay Kael at Lira. Hindi siya padalos-dalos, maingat niyang inilatag ang dokumento. Celestine, seryosong sabi ni Kael, alam mo bang malaki ito? Oo, sagot niya. Kaya hindi ko ito pwedeng isumbong ng walang proteksyon sa mga empleyadong madadamay. Nang makarating kay Don Severiano ang findings, agad itong nagpatawag ng confidential board meeting. Doon unang lumutang ang pangalan ni Von Escalante bilang pangunahing sangkot. Hindi pa sapat ang lahat para sa public case, ngunit sapat na iyon para simulan ang internal investigation. Ilang linggo matapos yon, inatake sa puso si Don Severiano. Hindi malala, ngunit kailangan niyang magpahinga ng matagal. Nagulat ang buong kumpanya nang sa closed-door meeting ng board, si Celestine ang inirekomenda niyang maging acting CEO habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sir, hindi po ako ang dapat. Halos pabulong na sabi ni Celestine nang kausapin siya ng matanda sa ospital. Nakahiga si Don Severiano, ngunit malinaw pa rin ang boses. Hindi mo hinabol ang posisyon. Iyon ang dahilan kung bakit pwede kitang pagkatiwalaan. Marami pong mas matagal sa akin. Marami ring mas sanay magsinungaling, sagot nito. Celestine, hindi kailangan ng kumpanya ng pinakamayabang sa kwarto. Kailangan nito ng taong marunong makita ang hindi napapansin. Napayuko siya. Naalala niya ang gabing umalis siya sa bahay ng mga Maravilla, bit-bit ang lumang bag at sugat ang puso. Kung makita siya ngayon ni Rogelio, Amandina at Isadora, baka hindi pa rin sila maniwala. Baka tawagin pa rin siyang walang mararating. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Tinanggap ni Celestine ang tungkulin, nguit na natili itong lihim sa publiko. Sa labas, ang alam lang ng karamihan ay bahagi siya ng Executive Transition Team. Ang opisyal na announcement ay ipagpapaliban hanggang matapos ang internal investigation. Ayaw niyang gamitin ang titulo para magyabang. Ayaw niyang maging katulad ng mga taong minsan ay yumurak sa kanya dahil lang may hawak silang pangalan o posisyon. Sa unang araw niya bilang acting CEO, pumasok siya ng maaga sa opisina. Wala pang masyadong tao. Tinignan niya ang salamin ng elevator at nakita ang sarili. Simple pa rin ang suot, tahimik pa rin ang mukha, ngunit hindi na siya ang batang laging nakatago sa kusina. Dumating si Tomaso, dala ang kape. Para sa iyo, Hiha, sabi nito. Mukhang mahaba ang araw mo. Tinanggap ni Celestine ang kape at lumiti. Salamat po, Mang Tomaso. Ilang sandali pa, dumating si Lira may dalang folder. Sumunod si Kael, seryoso ngunit may tiwalang tingin. Sa unang pagkakataon, hindi mag-isa si Celestine sa laban. Sa loob ng boardroom, naupo siya sa upuang pansamantalang munang ipinagkatiwala sa kanya. Hindi niya hinawakan ng mesa na parang trono. Hinawakan niya ito na parang responsibilidad. Sa isip niya, hindi ito ang wakas ng kanyang paglalakbay. Simula pa lang ito ng mas malaking hamon. At habang sa malayong bayan, patuloy pa ring nagyayabang sina Rogelio, Amandina at Isadora na wala raw mararating ang anak nilang lumayas. Si Celestine Maravilla ay tahimik nang bumabangon sa mundong hindi nila kayang abutin. Hindi sa ingay, hindi sa paghihiganti, kundi sa sipag, talino at dignidad na matagal nilang binaliwala. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa ibang tao,
kundi mismo sa pamilyang inaasahan mong unang magtatanggol sa'yo. Pero may mga pagkakataon din na ang buhay mismo ang gumagawa ng paraan para ang katotohanan ay lumabas sa harap ng lahat. Hindi para magyabang ang nasaktan, kundi para matauhan ang mga taong akala nilang habang buhay nilang kayang yurakan ang tahimik. Sa bahaging ito, makikita natin kung paano haharapin ni Celestine ang pamilyang minsan siyang itinapon. Ngayon ay unti-unti siyang umaangat sa mundong hindi nilang alam na pinamumunuan na niya. Makalipas ang ilang linggo mula sa pag-upo ni Celestine Maravilla bilang acting CEO ng Aurora Verde Holdings, mas lalo pang naging mabilis ang araw-araw niya. Hindi siya mahilig magtaas ng boses, hindi rin siya padalos-dalos magdesisyon. Mulit kapag may mali, alam ng lahat na hindi niya pinalalampasin. Tuwing umaga, nauuna pa siya sa ibang empleyado. Binabasa niya ang reports bago magsimula ang meeting. Kinakausap niya ang mga staff sa baba, security guard, janitor, receptionist, kitchen staff, dahil para sa kanya, ang pulso ng kumpanya ay hindi lang sa boardroom kundi sa mga taong unang nakakaranas ng epekto ng bawat desisyon. Isang umaga, habang nasa opisina siya at binabasa ang progress report ng internal investigation laban kay Von Escalante, dumating si Lira Magsanok dala ng isang cream envelope. Celestine. Sabi ni Lira, may dumating na personal imbitasyon para sa'yo. Ipinadala sa old address mo pero na-forward sa boarding house ni Aling Viring. Si Milo ang nag-abot kanina. Saglit na natigilan si Celestine. Bihira na siyang makatanggap ng sulat na galing sa dating buhay niya. Kinuha niya ang envelope at binuksan. Nasa loob ang makintab na invitation card na may gold lettering. Maravilla Castro Nuevo Grand Family Reunion. Gaganapin ito sa isang mamahaling events hall sa Maynila. Sa ibaba ng card, nabasa ni Celestine ang pangalan ng venue, The Emerald Pavilion Events Hall. Napakunot noo si Celestine. Pamilyar ang pangalan. Binuksan niya ang company property list sa laptop at doon niya nakumpirma ang kutob niya. Ang Emerald Pavilion ay isa sa premium events venues na pag-aari ng Aurora Verde Holdings. Family reunion? Mahinang tanong ni Lira. Tumanggo si Celestine, walang ekspresyon sa mukha. Pupunta ka ba? Hindi agad sumugot si Celestine. Sa isip niya, bumalik ang mga alaala, ang kusina, ang mga tirang pagkain, ang sampal ng ina, ang paratang na nagnakaw siya, ang gabing lumabas siya ng bahay dala ang lumang bag. Akala niya matagal na niyang nailibing ang sakit, ngunit may mga sugat palang kahit hindi na dumudugo ay kumikirot pa rin kapag nahahawakan. Hindi ko alam, sagot. Kinagabihan, dinalaw niya si Nay Brigida sa San Ildefonso. Matanda na ito ngunit matalas pa rin ang mata at mainit pa rin ang ngiti. May dalang prutas si Celestine at ilang gamot na matagal ng halilangan ng matanda. Nay, may reunion ng pamilya namin, sabi ni Celestine habang nakaupo sila sa maliit na bangko sa tapat ng bahay. Inimbita nila ako. Hindi ko alam kung bakit ngayon pa. Tumingin si Nay Brigida sa kanya. Gusto mo bang pumunta? Parte ng akin, ayaw na silang makita, pero parte rin ng akin, gustong malaman kung kaya ko na silang harapin ng hindi nanginginig. Hinaplos ni Nay Brigida ang kamay niya. Anak, hindi mo kailangang pumunta para patunayan sa kanila na may narating ka. Pero kung pupunta ka, gawin mo para sa sarili mo. Para makita mo na hindi ka na nakakulong sa dating takot. Napabuntong hininga si Celestine. Paano kung saktan nila ulit ako? Kapag sugat ang hawak mo, masakit kapag nadampi. Pero kapag peklat na, paalala na lang iyon na gumaling ka. Ngumiti ang matanda. Celestine, hindi ka na ang batang iniwan ko noong gabing umalis ka. Ngayon, kaya mo nang tumayo nang hindi naghihintay na may magbigay ng permiso. Umuwi si Celestine nung gabing iyon na tahimik, ngunit mas malinaw ang loob. Hindi siya pupunta para magyabang. Hindi rin siya pupunta para magmakaawa ng pagkilala. Pupunta siya para tapusin sa puso niya ang takot na matagal nang nakakabit sa pangalan ng pamilya Maravilla. Dumating ang araw ng reunion. Sa Emerald Pavilion, maaga pa lang ay nagkagulo na ang mga kamag-anak ng Maravilla at Castro Nuevo. Mamahali ng mga suot, malalakas ang halakhakan,
At halos bawat grupo ay may hawak na cellphone para kumuha ng larawan. Sa entrada pa lang, may malaking tarpaulin ng angkan. Ang pangalan ni Rogelio, Amandina at Isadora ay nakasulat sa isa sa mga family branches, ngunit kapansin-pansing walang litrato ni Celestine sa display. Si Rogelio ay nakasuot ng barong at paikot-ikot sa hall parang siya ang may-ari ng lugar. Si Amandina naman ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga upuan sa main table. Tinitiyak niya katabi niya ang mga kamag-anak na may pera at posisyon. Si Isadora naman na naka-red gown kahit reunion lang ay todong ngiti sa kamera habang ipinapakilala ang sarili bilang entrepreneur. "Anong negosyo mo mayon, Isadora?" Tanong ng isang tiyahin si Tia Divina Gracia habang humihigop ng juice. Ngumiti si Isadora at inayos ang buhok. "Investment coordination, Tia. May mga kausap akong resort developers ngayon. Malapit na akong pumasok sa malaking deal." Hindi sinabi ni Isadora na baon siya sa utang. Hindi rin niya sinabi na karamihan ng investment meetings niya ay pakikipagkita sa mga tauhan ni Von Escalante na nangakong tutulungan siyang magmukhang legitimate businesswoman kapalit ng maliit na pabor, ang makalikom ng personal information tungkol kay Celestine. Sa kabilang sulok, lumapit kay Rogelio ang pinsan niyang si Marjoline Castronuevo, isang babaeng mahilig magtanong hindi dahil may malasakit, kundi dahil naghahanap ng maipapahiya. "Kuya Rogelio, kumpleto ba mga anak mo ngayon? Nasaan nga ba yung bunso mo? Ano nga pangalan nun?" Saglit na natigilan si Rogelio. Si Amandina ang sumagot. "Celestine," sabi nito, halatang utilit ang ngiti. "Naku, matagal na yun. Busy sa kung saan-saan. Hindi namin masyadong alam." "Ay, akala ko ba dati tumutulong lang sa inyo sa bahay?" Natatawang sabi ni Marjoline. "Baka naman nahihiya kayong isama kasi hindi sosyal." Natawa ang ilang pinsan. Napilitang tumawa rin si Isadora. "Hayaan nyo na siya," sabi ni Isadora. "Hindi naman siya sanay sa ganitong event. Baka ma-out of place lang." Walang nakakaalam na ilang minuto pa lang ay papasok sa hall ang babaeng matagal nilang pinagtatawanan. Dumating si Celestine na simple ang suot, cream blouse, dark slacks, maayos na buhok at maliit na hikaw. Walang magarbong alahas, walang kasamang convoy. Hindi rin siya nagpakilala sa staff bilang CEO. Sinadya niyang pumunta bilang ordinaryong bisita para makita niya kung ano ang tunay na mukha ng pamilyang minsan niyang iniwan. Pagpasok niya sa lobby, saglit siyang tumigil. Naalala niya ang batang siya na laging pinapaupo sa kusina habang ang ibang kamag-anak ay kumakain sa sala. Ngunit ngayon, sa bawat hakbang niya, pinipili niyang huwag magpaalipin sa alaala. Nakita siya ni Marjoline bago pa siya makalapit sa registration table. Mula ulo hanggang paa, sinukat siya nito ng tingin. "Miss, tawag. Wait lang, catering ka ba?" Napalingon si Celestine. "Hindi po." "Event staff?" Dagdag nito. "Kasi hindi ka familiar at mukhang hindi ka ring guest." Bago pa makasagot si Celestine, dumating si Amandina. Nanlaki ang mata nito nang nakita ang anak. "Celestine?" Bulong niya, mas gulat kaysa tuwa. "Ma," kalmadong bati ni Celestine. Sumunod si Rogelio at Isadora. Sa isang iglap, parang bumigat ang hangin pagitan nila. Ilang taon silang hindi nagkita ng maayos, ngunit sa halip na yakapin o kamustahin, ang unang nakita ni Celestine sa mukha ng pamilya niya ay takot. Takot na masira ang imiheng ipinapakita nila. "Anong ginagawa mo rito?" Pabulong ngunit mariing na tanong ni Rogelio. "Inimbitahan na po ako." "Inimbitahan?" Singit ni Isadora, kunot ang noo. "Sino naman ang mag-iimbita sa'yo?" Ipinakita ni Celestina ang invitation card. Hindi ito kinuha ni Isadora. Tinignan lang niya at saka nung ngimis. Siguro general invite lang. Alam mo naman minsan lahat ng pangalan sa lumang listahan na papadalhan. Lumapit si Marjoline halatang sabik sa esena. "So, kamag-anak niyo siya?" Nagpalitang sila ng tingin sina Rogelio at Amandina. Isang sandali lang iyon, ngunit sapat na para makita ni Celestine ang desisyon nila. Tumawa ng pilit si Amandina. Si Celestine, dati namin kinupkop sa bahay."
Parang may lamig na kamay na humawak sa dibdib ni Celestine. Kinupkop. Mahinang ulit niya. Sumabay si Rogelio, pilit na nakangiti sa harap ng kamag-anak. Oo, matagal siyang tumulong sa amin noon. Parang kasambahay na rin. Mabait naman yan. Kaso medyo nagkahiwalay na kami ng landas. Natawa si Marjoline. Ay, kaya pala akala ko staff. Si Isadora naman ay lumapit kay Celestine at bumulong. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Hindi bagay sa iyo rito. Kung kakain ka, dun ka na lang sa likod. Huwag kang uupo sa main table. Gusto sanang magsalita ni Celestine. Gusto niyang sabihin na anak siya, na may dugo siyang Maravilla, na hindi siya kinupkop. Ngungit nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang mga mata na naghihintay ng kahihiyan. At doon niya naalala ang sinabi ni Nay Brigida. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa mga taong piniling hindi siya makita. Kakain lang ako ng sandali, sabi ni Celestine halos pabulong. Good, sabi ni Isadora. Doon, sa service area, baka may extra. Dinala siya ng isang usher sa likod ng hall matapos ituro ni Marjoline na staff companion daw siya. Sa service area, may ilang tray ng tirang pagkain mula sa buffet. Lamig na pansit, buto-buto ng lechon, ilang pirasong gulay at kaning natira sa malaking rice warmer. Hindi alam ng mga staff ang buong nangyari, kaya akala nila isa lang siyang late helper na hindi na isama sa meal count. Isang waiter na nagngangalang Neryo ang lumapit kay Celestine. Halatang naaawa. Ma'am, pasensya na po, sabi nito halatang naaawa. Ito na lang po muna ang natira. Kukuha po sana ako ng fresh food pero pinagbawalan po kami ni Ma'am Marjoline. Sabi niya, dito raw po kayo. Tinignan ni Celestine ang plato. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang lahat. Ang kusina noong bata siya. Ang mga handaan siya ang nagluto pero tira ang kinakain. Ang pamilya niya na nakangiti habang siya ay nasa likod. Ngunit hindi siya umiyak. Kinuha niya ang plato at ngumiti ng mahina kay Neryo. Salamat, hindi mo kasalanan. Sa may kusina, napansin siya ni Feli, ang kusinerang matagal ng empleyado ng Emerald Pavilion. Napahatig siya habang hawak ang sandok. Tinitignan niya si Celestine. Pagkatapos ay mabilis niyang lumapit kay Neryo. Neryo, pabulong mulit kinakabahang sabi ni Feli. Kilala mo ba ang sino yan? Hindi po. Sabi ng guests, kasambahay daw po nila dati. Namumutla ang kusinera. Kasambahay? Diyos ko, nakita ko ang mukha niya sa internal newsletter noong isang linggo. Siya ang bagong acting CEO na pinapapunta ni Manager Othello sa confidential venue inspection. Nabitawan ni Neryo ang hawak na kutsara. Ano po? Bago pa sila makalapit kay Celestine, bumukas ang pinto ng service corridor. Dumating si Manager Othello Sarmiento, ang events manager ng Emerald Pavilion, kasama ang dalawang assistant at security supervisor. Hawak niya ang tablet at halatang may hinahanap. Nasaan si Madam Maravilla? Tanong niya kay Feli. May report akong dumating siya sa venue pero hindi siya na-assist sa VIP receiving area. Nanlaki ang mata ni Feli at itinuro si Celestine na nakaupo sa maliit na mesa sa likod, hawak ang platong may tira-tirang pagkain. Sa isang iglap, nawala ang kulay sa mukha ni Manager Othello. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niyang si Celestine, ang acting CEO ng buong Aurora Verde Holdings, ay hindi nakaupo sa VIP table. Hindi man lang binigyan ng maayos na pagkain at nakahiwalay sa likod parang hindi tao. Madam, CEO, naninginig ang boses ni Manager Othello. Tumigil ang paggalaw ni Celestine. Tumingin siya sa manager at sa likod nito ay nakita niyang ilang empleyadong biglang yumuko. Napansin ng ibang kamag-anak ang gulo sa likod. Lumapit sina Rogelio, Amandina, Isadora at Marjoline. Inis na inis dahil akala nila may problemang ginawa si Celestine. Ano na naman ang nangyayari rito? Mataray na tanong ni Isadora. Gulit bago pa siya makapagsalita muli, yumuko ng malalim si Manager Othello sa harap ni Celestine. Madam, CEO, pasensya na po, sabi niya. Malinaw ang boses kahit nanginginig.
Hindi po namin alam na ganito po ang nangyari sa inyo. Dapat po ay sa VIP receiving area namin kayo sinalubong. Parang biglang tumigil ang buong paligid. Ang mga kamag-anak na kanina ay nagtatawanan ay natahimik. Si Marjoline na hawak pa ang wine glass ay napanganga. Si Amandina ay napaatras ng isang hakbang. Si Rogelio naman ay parang nawalan ng lakas sa tuhod, napahawak sa gilid ng mesa. Si Isadora na ilang minuto lang ang nakalipas ay nagsabing hindi bagay kay Celestine na maupo sa main table ay namutla habang paulit-ulit na kumukurap. "Madam, CEO?" Halos pabulong na sabi ni Marjoline. Dahan-dahang tumayo si Celestine. Hindi siya gumiti. Hindi rin siya nagtaas ng boses. Hawak pa rin niya ang sarili na parang isang babaeng matagal nang natutunang huwag magpadala sa bigat ng sandali. Tumingin siya kina Rogelio, Amandina at Isadora. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang marinig nila ang katahimikan. Ang katahimikang mas mabigat pa kaysa anumang sigaw. Si Manager Othello naman ay mabilis na humarap sa staff. "Prepare the executive dining room. Fresh meal. Full service. Now." "Wag na," kalmadong sabi ni Celestine. Napalingon ang lahat sa kanya. "Dito muna tayo," dagdag niya. "Mukhang dito nila ako gustong maupo. Dito rin siguro pinakamagandang magsimula ang katotohanan." Halos hindi makahinga si Amandina. "Celestine? Anak?" Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, tinawag siyang anak ng kanyang ina sa harap ng iba. Ngunit huli na ang salitang iyon para burahin ng narinig ng lahat. Tumingin si Celestine sa kanya. Malamig, ngunit hindi malupit. "Kanina ma, hindi niyo ako anak. Kinupkup niyo lang ako, di ba?" Walang nakasagot. Sa likod ni Celestine, nakatayo sina Nerio at Feli, parehong nanginginig sa kaba, ngunit may respeto sa mata. Sa malayo, nagsimulang magbulong-bulong ang buong angkan. May nagtanong kung CEO ba talaga siya. May naghanap sa cellphone at nakita ang article tungkol sa internal leadership transition ng Aurora Verde. May napaupo sa gulat nang makitang ang venue ng reunion ay pag-aari pala ng kumpanyang pinamumunuan ni Celestine. Si Isadora ay biglang ngumiting ng pilit at lumapit. "Celestine, baka may misunderstanding lang," sabi niya. Nanginginig ang labi. "Alam mo naman tayo, magkapatid. Biro lang kanina." Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, humakbang si Celestine palayo. Hindi biro ang ipagkaila ang sariling dugo. Hindi biro ang ipakain ng isang taong tira-tira para lang maramdaman ninyong mataas kayo. Sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang maskara ng pamilyang Maravilla. Ang mga ngiting kanina ay puno ng yabang ay napalitan ng takot. Ang mga matang minsang nang maliit ay hindi na makatingin ng diretsyo. At si Celestine, ang anak na matagal nilang itinago sa likod ng pintuan, ay nakatayo mayon sa gitna ng lahat. Hindi dahil katulong, hindi bilang kahiyan, kundi bilang babaeng buong dignidad na tinawag ng mundo sa titulong matagal nilang hindi kayang paniwalaan. Madam CEO. Bago tayo magpatuloy sa ating storya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang pinakamatinding tagumpay ay hindi yung pasigawan mo ang mga taong nang-aapi sa iyo, kundi yung kaya mo silang harapin ng kalmado habang sila mismo ang linalamon ng sariling kahihiyan. Sa bahaging ito, hindi na babalik si Celestine sa dating eksena ng pang-aalipusta. Hindi na siya mananatili sa sakit ng reunion. Dito magsisimula ang mas malaking pagbabago sa buhay niya. Ang pagbangon hindi para gumanti, kundi para patunayan na ang tunay na kapangyarihan ay ginagamit para magtayo, hindi para manira. Tahimik ang buong likod ng Emerald Pavilion matapos marinig ng lahat ang dalawang salitang halos nagpabagsak sa tuhod ng pamilyang Maravilla. Madam CEO. Si Celestine Maravilla ay nanatiling nakatayo sa tabi ng maliit na mesa, pinaglagyan siya ng tira-tirang pagkain. Sa paligid niya, ang mga taong kanina ay nagtatawanan at bumubulong ay biglang naging parang mga estudyanteng nahuli sa maling gawain. Ang iba ay hindi makatingin sa kanya.
Ang iba naman ay palihim na naglalabas ng cellphone para kumpirmahan kung totoo nga ba ang narinig nila. Si Manager Othello ay halos hindi maitaas ang mukha sa sobrang hiya. "Madam," sabi niya, nanginginig ang boses. "Hindi ko po alam na dito po kayo dinala. Pinaghandaan po namin ang executive dining room. Ang instruction po sa amin ay kung sakaling dumating kayo, personal po namin kayong sasalubungin." "Kayo ba ang nagdala sa akin dito?" Kalmadong tanong ni Celestine. Napatingin si Manager Othello kina Marjoline, Isadora, Rogelio at Amandina. "Hindi po, madam. Ang sabi po sa staff ay kasama raw po kayo ng service group." "Kung ganon," sabi ni Celestine, "hindi staff ang may kasalanan." Nakahinga ng bahagya si Merio, ang waiter na naaawa sa kanya kanina. Si Feli naman ay napayuko, hawak pa rin ang sandok na parang hindi na alam kung saan ilalagay. Ngulit sa kabila ng kaba ng mga empleyado, nakita ni Celestine sa kanila ang respeto. Hindi dahil sa titulo niya, kundi dahil hindi niya sila sinisi sa pagkakamaling hindi sila ang gumawa. Lumapit si Amandina, nanginginig ang mga kamay. Ilang minuto lang ang nakalipas, ipinakilala niya si Celestine bilang dating kinupkop. Ngayon, halos hindi niya mabuo ang mga salita. "Celestine, anak, hindi mo naiintindihan. Nagulat lang kami. Hindi namin alam na..." "Na CEO ako," putol ni Celestine. Hindi galit ang tono, ngunit matalim ang linaw. "Kung hindi ninyo alam, hindi ako anak. Pero nang nalaman ninyo, bigla akong naging anak?" Napapikit si Amandina. Namula ang mukha niya hindi sa galit, kundi sa kahihiyan. Sumingit si Rogelio, pilit na pinatatatag ang boses. "Celestine, huwag na nating palakihin ito. Pamilya tayo. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan." Hindi agad sumagot si Celestine. Tinignan niya ang amang dati ay walang pagdadalawang isip na sabihing hindi bagay sa kanya ang mataas na pangarap. Ngayon, ang parehong lalaki ay hirap na hirap magpanggap na may kontrol pa siya sa sitwasyon. "Pa," sabi niya, "ang hindi pagkakaintindihan nangyayari kapag mali ang narinig o mali ang naintindihan. Pero kanina, malinaw ang sinabi ninyo. Hindi ninyo ako ipinakilalang anak. Ipinakilala niyo akong parang taong pinulot niyo lang at pinagtrabaho sa bahay." Tumahimik si Rogelio. Si Isadora naman ay biglang lumapit, ngumiti ng pilit at ibuka ang mga braso na parang yayakap si Celestine. "Bunso, tama na. Alam mo namang minsan nagbibiro lang kami. Ang importante, magkasama tayo ngayon. Proud kami sa iyo." Bago pa man makalapit si Isadora, humarang si Lira Magsanok, nakararating lang mula sa main entrance kasama si Kael Mendoza at 2 miyembro ng legal team ng Aurora Verde Holdings. Kanina pa sila nakatanggap ng tawag mula kay Manager Othello matapos lumabas ang kaguluhan. Nang makita ni Lira ang plato ng tira-tirang pagkain sa mesa at ang mukha ni Celestine, agad niyang naiintindihan ang nangyari. "Miss Isadora, please keep your distance from Madam Maravilla." Nagulat si Isadora. "Excuse me? Kapatid ko siya." "Kanina, sabi ninyo, hindi siya bagay sa main table. Ngayon, kapatid na siya." May ilang kamag-anak na napayuko. Ang iba, nagsimulang magbulong-bulong. Si Marjoline, na kanina ay todo tanong kung catering staff ba si Celestine, ay unti-unting umaatras. Pero hindi pa tapos ang gabing iyon. Lumapit si Kael kay Celestine at mahinang nagsalita. "Celestine, may kailangan kang malaman. Hindi lang ito simpleng family embarrassment." Napatingin si Celestine kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Inabot ni Kael ang tablet kay Celestine. Sa screen, may mga kopya ng email threads, draft investment proposals at ilang bank transaction references. Nakita ni Celestine ang pangalan ni Isadora sa ilang documents, hindi bilang simpleng bisita sa reunion, kundi bilang contact person sa isang peking resort investment pitch na gumagamit ng pangalan ng Aurora Verde Holdings.
Nanlamig ang mukha ni Celestine, ngunit nanatiling kalmado ang boses. Isadora, ano ito? Biglang nabura ang pilit ng ngiti ni Isadora. Ano? Wala akong alam dyan. May proposal kang ipinapasa sa private investors gamit ang pangalan ng kumpanya ko, sabi ni Kael. May pirma ring ginagamit na tila galing sa executive office at may communication ka sa isang consultant na konektado kay Von Escalante. Nang marinig ang pangalan ni Von Escalante, napatingin si Lyra kay Celestine. Pareho nilang alam kung gaano kabigat ang ibig sabihin yon. Si Von Escalante ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa anomalya sa Finance Department. Kung konektado si Isadora kay Von, ang pangyayari sa reunion ay maaring hindi lang aksidenteng pang-aapi ng pamilya, maaring ginamit din ito para pahiyain si Celestine at sirain ang kanyang kredibilidad bago lumabas ang opisyal na announcement ng kanyang pagiging CEO. Hindi ko alam na illegal yon, depensa ni Isadora, nanginginig ang boses. May nagsabi sa akin na magiging partner ako sa project. Akala ko oportunidad iyon. Oportunidad? Ulit ni Celestine. Ginamit mo ang pangalan ng kumpanya ko. Hindi ko alam na kumpanya mo yun. Pasigaw na sagot ni Isadora. Akala ko staff ka lang doon. Akala ko ordinaryong empleyado ka lang. Sa sinabi niyang iyon, lalong nabunyag ang tunay niyang tingin kay Celestine. Kahit may trabaho, kahit nagsikap, kahit ilang taon nang wala sa bahay, sa mata ni Isadora, ordinaryo pa rin siyang babaeng pwedeng maliitin. Huminga ng malalim si Celestine. Hindi siya nagwala, hindi siya sumigaw. Ngunit sa katahimikan niya, mas lalong natakot ang mga nasa paligid. Manager Otelo, sabi niya, pakiusap, itigil muna ang program sa main hall. Walang public announcement tungkol dito. Ayokong gawing palabas ang kahihiyan ng pamilya ko. Nagulat si Rogelio. Celestine. Tinignan siya ni Celestine. Hindi ko ito ginagawa para protektahan kayo. Ginagawa ko ito para hindi madamay ang pangalan ng mga empleyadong nagtrabaho ng maayos ngayong gabi. Pagkatapos, humarap siya kina Nerio at Feli. Nerio, Feli, salamat sa respeto ninyo kanina. Siguraduhin ninyong hindi kayo mapaparusahan dahil sa utos ng bisita. Kung may magtanong, sabihin ninyo sa HR na ako mismo ang nagbigay ng instruction. Halos maiyak si Feli. Salamat po, madam. Si Nerio naman ay yumuko. Pasensya na po talaga, ma'am. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sagot ni Celestine. Mas marangal ka pa kaysa sa ilang taong nakaupo sa main table. Tumama iyon sa lahat. Ngunit hindi niya sinabi iyon ng pasigaw. Sinabi niya iyon na parang simpleng katotohanang matagal nang dapat narinig. Maya-maya, inilipat ang usapan sa maliit na conference room ng venue. Naroon sina Celestine, Lyra, Kael, Manager Otelo, Rogelio, Amandina, Isadora at Marjoline. Sa labas, patuloy ang reunion, ngunit ramdam ng lahat na may malaking nangyari. Ang mga halakhakan ay naging mahina, ang mga matang mapanghusga ay napalitan ng kaba. Sa conference room, ibinaba ni Kael ang mga dokumento sa mesa. Miss Isadora, sabi niya, may mga investor na nagpadala ng initial deposit sa account na konektado sa proposal mo. Ang problema, wala namang authorized project ang Aurora Verde sa pangalan mo. Hindi ako scammer, umiyak na sabi ni Isadora. Ginamit lang ako. Pero pumayag tang gamitin ang pangalan ng kumpanyang hindi sayo at base sa message logs, alam mong hindi malinaw ang authorization. Napaupo si Isadora. Ang dating mayabang na postura niya ay unti-unting gumuho. Si Amandina naman ay humawak sa braso ni Celestine. Anak, patawarin mo na ang ate mo. Nagkamali lang siya. Pamilya tayo. Dahan-dahang binawi ni Celestine ang braso niya. Ma, ilang taon niyong ginamit ang salitang pamilya para patahimikin ako. Kapag ako ang nasasaktan, dapat manahimik ako dahil pamilya tayo. Kapag ako ang nanakawan ng pang-enrollment, dapat umintindi ako dahil pamilya tayo. Kapag ako ang pinaratangan, ako pa rin ang dapat magpakumbaba dahil pamilya tayo. Pero kapag sila ang may kasalanan, bigla ninyong naaalala na anak ako. Walang naisagot si Amandina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim ng sugat na iniwan nila. Hindi bilang eksena,
kundi bilang mahabang kasaysayan ng pagpapabaya. Tumayo si Celestine. Hindi ako maghahain ng reklamo ngayong gabi laban sa pamilya ko. Napahinga ng maluwag sina Rogelio at Amandina, ngunit agad ding nagpatuloy si Celestine. Pero ang lahat ng transaksyon na may kinalaman sa Aurora Verde ay dadaan sa legal process. Kael, Lira, gawin ninyo kung ano ang tama. Walang special treatment. Nanlaki ang mata ni Isadora. Celestine, ipapahiya mo ako? Tinignan siya ni Celestine. Hindi. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo. Ang gagawin ko lang ay hindi na kita sasaluhin habang linulunod mo ang ibang tao. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na bumalik si Celestine sa main hall para makipagplastikan. Tahimik siyang lumabas ng Emerald Pavilion kasama sina Lira at Kael. Sa labas, naghihintay si Tomaso Dizon dala ang company vehicle. Nang makita siya nito, agad bumaba ang matandang driver at binuksan ang pinto. Hiha, mahinang sabi ni Tomaso. Okay ka lang? Napatingin si Celestine sa maliwanag na harapan ng venue. Sa likod ng salaming pinto, nakikita pa rin niya ang ilang kamag-anak na palihim siyang sinusundan ng tingin. Dati, ganoon mga tingin ang nagpapaliit sa kanya. Ngayon, wala na silang kapangyarihan. Hindi pa po, tapat niyang sagot. Pero magiging okay din. Kinabukasan, inakala ng ilan na magpapakalat si Celestine ng balita para gantihan ang pamilya niya. Ngulit kabaligdaran ang ginawa niya. Pumasok sa opisina ng maaga, inipatawag ang executive team at inuna ang mas malaking problema, ang paglilinis sa kumpanyang unti-unting nilalason ng korupsyon. Sa board meeting, opisyal na ihayag ni Don Severiano Velasco sa pamamagitan ng video call mula sa kanyang recovery suite na si Celestine Maravilla ang itinalagang CEO ng Aurora Verde Holdings. Hindi na acting, hindi na pansamantala, buong tiwalang posisyon. Pinili ko siya dahil sa panahong maraming gustong umupo sa taas, siya ang unang yumuko para tignan kung sino ang natatapakan. May ilang executive na nagpalakpakan. Si Clarice Monteverde ay tahimik lang, halatang hindi natuwa. Sa kabilang dulo ng table, ang mga kakampi ni Von ay hindi mapakali. Alam nilang sa pag-upo ni Celestine bilang opisyal na CEO, mas lalalim ang investigasyon. Ngunit hindi natakot si Celestine. Matapos ang announcement, agad niyang inilatag ang bagong direksyon ng kumpanya. Una, full audit sa lahat ng supplier contracts. Ikalawa, protection program para sa whistleblower employees. Ikatlo, restructuring ng hospitality projects para unahin ang trabaho ng local communities. Ikaapat, training program para sa working students at mga empleyadong gustong umangat sa posisyon. Hindi sapat na kumikita ang kumpanya, sabi niya sa harap ng board. Dapat alam natin kung sino ang nabubuhay dahil dito at sino ang nasasaktan kapag nagkamali tayo. Ilang linggo matapos ang reunion, ipinadala si Celestine sa Cebu para pamunuan ang bagong community resort project ng Aurora Verde. Hindi ito tulad ng dating luxury projects na puro mayayaman lang ang target. Ang gusto ni Celestine ay isang resort na may malinaw na ugnayan sa lokal na komunidad. Mga mangingisda bilang suppliers ng sariwang pagkain, mga nanay bilang bahagi ng livelihood program, mga kabataang working students bilang trainees, at mga local na artisan bilang partners sa souvenir shops. Kasama niya sa Cebu sina Lira, Kael at Tomaso. Sa unang ocular inspection, sinalubong sila ng barangay captain na si Kapitana Melba Arandia kasama ang ilang residente. Naroon din si Junabeth, isang single mother na naghahanap ng trabaho, at si Paulo Sensil, isang dating dropout na gustong matutong magtrabaho sa hotel. Madam CEO, sabi ni Junabeth, halatang kinakabahan. Tumatanggap po ba kayo kahit hindi college graduate? Saglit na natahimik si Celestine. Naalala niya ang sarili niya noong nasa job fair siya, hawak ang certificates na akala ng iba ay kulang. Oo, sagot niya, kung handa kang matuto at magtrabaho ng tapat, may lugar ka rito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Celestine na ang buhay niya pagkatapos ng reunion ay hindi na tungkol sa pagpapatunay sa pamilyang minsan siyang ipinakain ng tira-tira. Ang buhay niya ngayon ay tungkol sa pagbubukas ng pinto para sa mga taong minsan ding pinaniwalaang wala silang halaga.
Habang nakatayo siya sa tabing dagat ng Cebu, pinagmamasdan ang lupang pagtatayuan ng bagong proyekto, lumapit si Kael. "Hindi ka na bumalik sa nangyari sa reunion," sabi nito. "Hindi na kailangan. Nangyari na iyon. Nakita na nila ang totoo. Pero kung doon ako mananatili, parang hinayaan ko pa rin silang ikulong ako." "Galit ka pa rin ba?" Matagal bago siya sumagot. "Masakit pa rin," sabi niya. "Pero ayokong gawing direksyon ng buhay ko ang galit. Mas marami akong kayang itayo kaysa sirain." Sa malayo, naririnig ang hampas ng alon. Sa likod niya, abala ang team sa plano ng proyekto. Sa harap niya, malawak ang dagat. Parang buhay na minsan ay nakakatakot, ngulit puno rin ng posibilidad. At doon nagsimula ang mas malaking laban ni Celestine Maravilla. Hindi na siya ang batang itinatago sa kusina. Hindi na siya ang babaeng pinauupo sa likod para kumain ng tira-tira. Siya na ngayon ang babaeng may kakayahang magbago ng sistema, magligtas ng empleyado at magbigay ng pag-asa sa mga taong minsan ding pinaliit ng mundo. Pero habang unti-unti niyang itinatayo ang bagong kinabukasan sa Cebu, sa Maynila naman ay naghahanda sina Von, Clarice at Yasadora ng huling pagtatangka para hilahin siyang pababa. Hindi na lang pamilya ang kalaban niya ngayon, hindi na lang kahihiyan ang dapat niyang lagpasan. Ang haharapin niya ay isang sabwatan na kayang sumira hindi lang sa pangalan niya, kundi sa buong kumpanyang ipinagkatiwala sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi natakot si Celestine. Dahil ang babaeng minsang umalis ng bahay na may lumang bag at sugatang puso ay natutong tumayo hindi dahil walang sakit, kundi dahil alam niyang may mas malaki siyang dahilan para lumaban. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung tagasaan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang ending ng isang kwento ay hindi laging tungkol sa matinding sigawan, paghihiganti o pagbagsak ng mga kontrabida sa harap ng lahat. Minsan, ang tunay na wakas ay kapag ang dating sugatan ay hindi na naghahanap ng paghihiganti dahil sapat na sa kanya ang kapayapaan, katarungan at bagong pamilyang pinili niyang buuin mula sa mga taong tunay na rinespeto sa kanya. At ngayon, sa huling yugto ng buhay ni Celestine Maravilla, makikita natin kung paano nagsara ang isang masakit na kabanata at kung paano nagsimula ang isang mas malawak, mas makabuluhang buhay para sa babaeng minsang ipinakain ng tira-tira, ngunit hindi kailanman nawalan ng halaga. Lumipas ang isang taon mula nang naupo si Celestine bilang opisyal na CEO ng Aurora Verde Holdings. Sa loob ng isang taong yan, maraming nagbago. Ang dating kumpanyang tahimik na nilalason ng maling transaksyon at lihiming kasunduan ay unti-unti nang nalinis. Hindi naging madali ang lahat. May mga empleyadong natakot magsalita. May mga department head na biglang nag-resign bago pa sila maimbestigahan. May mga suppliers na nagbanta na magsampa ng reklamo nang putulin ni Celestine ang mga kontratang puno ng patong at peking singil. Ngunit hindi umatras si Celestine. Hindi dahil matigas ang puso niya, kundi dahil alam niyang kapag pinalampas niya ang mali, mas maraming maliliit na empleyado ang magdurusa. Sa Cebu, natapos ang community resort project na minsan ay tinawag ng ilang board members na masyadong idealistic. Para sa kanila, hindi raw kikita ang proyektong nagbibigay prioridad sa lokal na komunidad. Pero sa pamumuno ni Celestine, napatunayan nilang mali iyon. Ang mga mangingisda ay naging regular suppliers. Ang mga nanay na dating walang hanap buhay ay nagkaroon ng livelihood cooperative para sa linens, local delicacies at handcrafted souvenirs. Ang mga kabataang hindi nakapagtapos ng kolehiyo ay sinanay bilang front desk assistants, kitchen aides, tour coordinators at maintenance staff. Si Junabeth, ang single mother na minsang kinakabahang nagtanong kung tumatanggap ba sila ng hindi college graduate, ngayon ay isa ng assistant housekeeping supervisor. Si Paulo Sensil, ang dating dropout, ay naging isa sa pinakamagaling na trainee sa guest services. Si Kapitana Melba Arandia naman, na noong una ay nagduda kung tutuparin ba ng malaking kumpanya ang pangako sa barangay, ay naging isa sa pinakamalakas na kakampi ng proyekto. Sa araw ng grand opening ng resort,
Maliwanag ang langit. May malalambot na ulap, banayad ang hangin, at sa harap ng dagat ay itinayo ang simpleng entablado na napapalibutan ng mga bulaklak at lokal na habing tela. Hindi marangya sa paraan ng mga sosyal na pagtitipon sa Maynila, ngunit may init, dignidad at totoong saya. Hindi mga politiko o mayayamang investor ang unang hinanap ni Celestine sa araw na yon. Hinahanap niya si Nanay Brigida, Milo Quijano, Mang Tomas Dizon, Lira Magsanok, Kael Mendoza, Nerio at Feli. Dumating si Nay Brigida sakay ng van na espesyal na ipinadala ni Celestine mula Bulacan. Nakasuot ito ng simpleng bestida at hawak ang maliit na panyo. Nang makita niya ang resort, napahinto siya sa paglalakad. "Anak," mahina niyang sabi habang nakatingin sa paligid, "lahat ba ng ito, ikaw ang nagpatayo?" Lumapit si Celestine at inalaya ng matanda. "Hindi po ako lang, Nay. Maraming tumulong. Pero ikaw ang nagbukas ng pinto," sagot ni Nay Brigida. "Noon, isang maliit na kwarto lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Sa puso ko. Ngayon, tignan mo, ang laki ng lugar na binuksan mo para sa iba." Napangiti si Celestine, ngunit nagbabadya ang luha sa mata niya. Si Milo naman ay hindi mapakali sa kakakuha ng litrato. "Grabe, Celestine, dati hinatid ko lang kita sa boarding house, ngayon parang resort owner na ang hinatid ko sa buhay." "Hindi ako owner," natatawang sabi ni Celestine. "CEO lang." "CEO lang daw," biro ni Milo. "Noon, saan tayo ang tanong ko sa iyo? Ngayon mukhang alam na alam mo na kung saan ka pupunta." Naroon din si Mang Tomaso, nakasuot ng barong ng matagal niyang ayaw isuot dahil sabi niya ay pangmayaman. Mulit pinilit siya ni Lira, kaya ngayon ay tahimik siyang nakaupo sa front row, proud na parang siya ang ama ni Celestine. "Hindi ako sanay sa ganito," sabi ni Mang Tomaso nang lapitan siya ni Celestine. "Sa alin po?" "Sa makita kang nakatayo sa entablado. Parang kailan lang pinapayuhan kita na huwag masanay sa hirap." Huminga ng malalim si Celestine. "Tama po kayo noon. Hindi dapat masanay sa hirap. Dapat masanay lumaban ng tama." Tumanggo si Mang Tomaso, at sa simpleng tingin na yon ay naramdaman ni Celestine ang pagmamalaki na matagal niyang hinanap sa sariling ama. Dumating din sina Nerio at Feli mula sa Emerald Pavilion. Noong una nahihiya silang pumunta dahil pakiramdam nila ay empleyado lang nila. Ngunit personal silang inimbita ni Celestine. "Madam, bakit po kami kasama sa VIP guests?" tanong ni Nerio halos hindi makatingin. "Dahil noong gabing pinagmuka akong wala, kayo ang unang nagpakita sa akin ng respeto. Hindi maliit ang kabutihang ginagawa sa tamang oras." Napaluha si Feli at hinawakan ng kamay ni Celestine. "Hindi ko po makakalimutan yon, madam. Akala ko noon matatanggal kami dahil sa nangyari." "Hindi ko tatanggal ang taong sumusunod lang sa utos pero may malasakit pa rin sa kapwa," sabi ni Celestine. Nasa tabi naman ni Celestine sina Lira at Kael. Si Lira, na mula pa sa job fair ay unang nakita ang kanyang kakayahan, ay abala sa pag-aayos ng programa. Si Kael naman ay tahimik na nagmamasdan, hawak ang folder na may huling dokumentong magpapatapos sa matagal ng kaso kina Von Escalante at Clarice Monteverde. Dahil habang nagdiriwang ang resort sa Cebu, sa Maynila naman ay halos tuluyan ng gumuho ang sabwatan ng mga taong gustong pabagsakin si Celestine. Ilang linggo bago ang grand opening, sinubukan ni Von at Clarice ang kanilang huling desperadong hakbang. Nagpaabot sila ng ilang media contacts ng peking kwento na si Celestine raw ay ginamit lang ang awa ni Don Severiano Velasco para maagawang kumpanya. Nawala raw siyang sapat na pinag-aralan at na ang Cebu Project ay ginagamit lamang para sa personal publicity. May kasamang edited screenshots, maling financial interpretation at anonymous testimony mula raw sa concerned executives. Ngunit hindi na sila nakahanda sa lawak ng ebidensyang hawak ni Kael at ng legal team. Sa isang closed-door hearing sa harap ng board, inilabas ni Kael ang CCTV records, bank transfers, shell company documents, forged approvals at testimonya ng mga empleyadong matagal nang pinilit manahimik. Nandoon ang pangalan ni Von bilang utak ng supplier manipulation. Lumabas din na si Clarice ang nagre-recommend ng inflated project plans para makalikom ng kickbacks mula sa partner contractors.
At sa huli, lumitaw na ginamit nila si Isadora bilang panglabas na mukha ng peking investment pitch dahil alam nilang kapatid siya ni Celestine at pwede itong gamitin para siraan ng CEO kapag sumabog ang issue. Hindi ako ang kontrabida rito, mariing sabi ni Clarice sa hearing. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kalmadong tumayo si Celestine. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangang gawin iyon. Trabaho mo bang lokohin ang mga empleyado? Tanong niya. Trabaho mo bang ilagay sa panganib ang proyekto para sa sarili mong komisyon? Trabaho mo bang gamitin ang kahinaan ng ibang tao para siraan ang kumpanyang nagpapasahod sa libo-libong pamilya? Hindi nakasagot si Clarice. Si Von naman ay sinubukang makipag-areglo. Celestine, business lang ito, huwag mong gawing personal. Doon lang bahagyang tumigas ang mukha ni Celestine. Ginawa ninyong personal noong ginamit ninyo ang pamilya ko, ang pinagdaanan ko at ang edukasyon na ninakaw sa akin para sabihing hindi ako karapat-dapat, sabi niya. Pero ang kaso laban sa inyo ay hindi personal. Legal ito at haharapin ninyo ang bunga ng ginawa ninyo. Sa huli, natanggal sa posisyon sina Von at Clarice. Isinampa ang kasong fraud, corporate sabotage, falsification at iba pang reklamo ayon sa ebidensya. Ang ilang kasabwat nila ay tumistigo kapalit ng mas magaang na pananggutan. Hindi naging madalian ang hustisya, ngumit nagsimula itong gumulong sa tamang direksyon. Si Isadora naman ay hindi nakulong agad dahil napatunayang ginamit din siya ni Von, ngumit hindi rin siya nakalusot. Kailangan niyang harapin ang mga taong naloko niya sa peking investment pitch. Inatasan siyang magbayad sa abot ng kaya niya, isuko ang mga natitirang gamit na nabili sa perang hindi kanya at pumasok sa isang livelihood accountability program bilang bahagi ng settlement. Hindi iyon madali para sa kanya. Mula sa babaeng sanay magpranggap na sosyal, kailangan niyang matutong magtrabaho ng walang makeup ng kasinungalingan. Isang araw bago ang grand opening, pumunta si Isadora sa opisina ni Celestine sa Cebu. Simple na ang suot niya. Wala na ang dating yabang sa tindig niya. Halata ang pagod at hiya. Celestine, sabi ni Isadora, hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad. Tumingin si Celestine sa kanya mula sa mesa. Matagal siyang hindi nagsalita. Hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil maingat niyang pinipili ang hindi mananakit ng walang dahilan. Ang tawad, sabi ni Celestine, hindi hinihingi para gumaan agad ang loob mo. Hinihingi iyon dahil naiintindihan mong may sinira ka. Napayuko si Isadora. Inggit ako sa iyo noon. Kahit sinasabi nilang ako ang maganda, ako ang magaling, ramdam kong ikaw ang mas matalino. Kaya kapag pinapababa ka nila, hinayaan ko. Minsan, tinulungan ko pa. Masakit marinig iyon, pero hindi na iyon bago kay Celestine. Alam ko, mahinang sabi niya. Napaluha si Isadora. Paano mo natiis? Hindi ko natiis dahil malakas ako. Tiniis ko dahil wala akong choice noon. Pero ngayon, may choice na ako at pinipili kong hindi maging katulad ninyo. Hindi naging magkayakap ang eksenang iyon. Hindi biglang naging maayos ang magkapatid. Ngulit bago umalis si Isadora, iniwan ni Celestine ang malinaw na kondisyon. Magbayad ka sa mga naloko mo. Magtrabaho kang nang marangal. Huwag mong gamitin ang apelyido natin para manlamang. Kapag ginawa mo yon, baka balang araw, pwede tayong magsimula bilang dalawang taong hindi na nagsisinungaling sa isa't isa. Tumanggi si Isadora habang umiiyak. Susubukan ko. Hindi sapat ang subok. Gawin mo. Iyon ang huling salitang dinala si Isadora palabas ng opisina. Sa araw ng grand opening, matapos ang ribbon cutting, umakyat si Celestine sa entablo. Nasa harap niya ang mga empleyado, residente, board members, partners at mga taong minsang naging saksi sa kanyang lakbayin. Nasa gilid si Don Severiano, nakaupo sa wheelchair ngulit maayos na ang kulay ng mukha. Pinilit nitong bumiyahe para makita ang proyektong pinaniwalaan niya.
Celestine, bulong nito bago siya umakyat. Tama ang pinili ko. Ngumiti si Celestine. Sana po. Hindi sana. Tama. Sa kanyang speech, hindi niya ipinagyabang ang sarili. Hindi niya binanggit ang pamilya niyang nang-aapi sa kanya. Hindi niya ikinwento ang tirang pagkain o ang gabing tinawag siyang Madam CEO. Sa halip, nagsalita siya sa mga taong hindi nakikita. Ang lugar na ito, Sabi ni Celestine sa mikropono, ay hindi lang itinayo para sa mga bisita. Itinayo ito para sa mga pamilyang umaasa sa marangal na trabaho. Para sa mga kabataang naputol ang pag-aaral, pero hindi naputol ang pangarap. Para sa mga magulang na gustong makabangon. At para sa bawat taong minsang sinabihang wala siyang mararating. Tumahimik ang lahat. Marami ang napatingin sa kanya na parang narinig nila ang sariling kwento. Hindi pare-pareho ang simula natin, patuloy niya. May ipinanganak sa maginhawang bahay, may ipinanganak na kailangang kumayod agad. May minahal ng buo, may pinalaking parang pabigat. Pero hindi dapat ang pinanggagalingan natin ang magdikta ng hangganan ng buhay natin. Sa front row, tahimik na umiiyak si Nay Brigida. Si Milo ay nakayuko, pinupunasan ng mata habang kunwari ay may inaayos sa kamera. Si Lira naman ay nakangiti, proud na proud. Si Kael ay hindi nagsasalita, ngulit sa tingin niya kay Celestine ay naroon ang respeto at paghanga na hindi kailangang ipaliwanag. Pagkatapos ng programa, may hindi inaasahang dumating. Sina Rogelio at Amandina. Hindi sila nakasuot ng magarbo. Wala na ang dating yabang sa mukha ni Rogelio. Ang Amandina ay tila tumanda ng ilang taon mula noong reunion. Nakatayo sila sa gilid. Hindi sigurado kung may karapatan silang lumapit. Si Mang Tomaso ang unang nakakita sa kanila. Mulit hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang si Celestine ang magdesisyon. Nang makita sila ni Celestine, saglit siyang tumigil. Hindi na bumalik ang takot. Hindi rin sumiklab ang galit. Ang naramdaman niya ay bigat. Bigat ng alaala, ngulit hindi na bigat na dudurugin sa kanya. Lumapit si Rogelio, mabagal ang hakbang. Celestine. Pa, sagot niya. Napayuko ito. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Marami akong kasalanan sa'yo. Si Amandina ay umiiyak na. Anak, pinili naming hindi ka makita. Pinili naming pakinggan ang yabang namin kaysa iyak mo. Hindi namin maibabalik ang nawala, pero humihingi kami ng tawad. Matagal silang tinignan ni Celestine. Sa likod ng kanyang isip, naroon pa rin ang mga gabing gutom siya, ang perang pang-enrollment na kinuha, ang sampal, ang salitang kinupkop, ang platong may tira-tira. Hindi yun mabubura ng isang sorry. Hindi yun dapat burahin ng ganoon kadali. Hindi ko pa kayang ibalik ang dating tiwala, sabi niya. Tumanggo si Rogelio, halatang nasasaktan, ngulit tinatanggap. Naiintindihan ko. Pero ayoko ring habang buhay na maging bilanggo ng galit, dagdag ni Celestine. Kung gusto ninyong maging bahagi ng buhay ko, may kondisyon. Ano man yon, sabi ni Amandina. Walang kasinungalingan, walang pagpapanggap, walang pagmamaliit sa kahit sinong mahirap, at huwag ninyong aasahang pera ang kapalit ng paghihingi ninyo ng tawad. Mabilis na umiling si Rogelio. Hindi kami pumunta para sa pera. Titignan natin, kalmadong sagot ni Celestine. Ang pagbabago ay hindi sinasabi sa harap ng entablado. Pinapatunayan iyon kapag wala nang nanunood. Hindi sila nagyakapan. Hindi yun ang klase ng sugat na agad naghihilom sa isang esena. Ngunit sa unang pagkakataon, yumuko sina Rogelio at Amandina hindi dahil sa takot sa titulo ni Celestine, kundi dahil kinikilala nilang may mali silang ginawa sa anak nila. Lumipas pa ang ilang buwan pagkatapos ng grand opening. Naging matagumpay ang resort. Unti-unting bumuti ang programa sa Cebu. At dahil doon, nagdesisyon si Celestine na tibarin ng isang pangarap na matagal na niyang sinusulat sa maliit niyang notebook noon pa man. Itinatag niya ang Brigida Learning and Livelihood Center,
Ipinangalan sa matandang babaeng unang nagpaalala kay Celestine na hindi dugo ang sukat ng tunay na pamilya. Ang center ay itinayo para sa mga kabataang napilitang tumigil sa pag-aaral, mga working students, mga single mothers, at mga empleyado gustong matuto ng business skills, accounting, hospitality training at livelihood management. Sa araw ng pagbubukas ng center, si Nay Brigida ang pinahawakan ni Celestine ng gunting sa ribbon cutting. Ako talaga? Gulat ang tanong ng matanda. Kayo po ang dahilan kung bakit natuto akong maniwala na may mabubuting tao pa, sagot ni Celestine. Napaluha si Nay Brigida habang pinuputol ang ribbon. Nagpalakpakan ng lahat. Si Milo ang nagvideo, si Mang Tomaso ang naghatid ng mga bisita, si Lira ang nag-organize ng volunteers, si Kael ang tumulong ayusin ng legal foundation papers, si Nanerio at Feli ay nagdala ng pagkain para sa mga unang estudyante, si Don Severiano ay nagbigay ng initial endowment fund. At sa likod ng crowd, tahimik na nakatayo sina Rogelio, Amandina at Isadora, hindi bilang bira, hindi bilang sentro, kundi bilang mga taong natututo pa lang kung paanong magmahal ng walang kapalit. Bago matapos ang programa, lumapit si Paulo, ang dating trainee mula Cebu kay Celestine. Madam, sabi niya, kung hindi po dahil sa inyo baka hanggang ngayon, iniisip ko pa ring wala akong kwenta dahil hindi ako nakatapos. Tinignan siya ni Celestine at ngumiti. Huwag mong hayaang diploma lang ang magsabi kung may kwenta ka. Mag-aral ka pa rin kung kaya. Pero habang ginagawa mo iyon, alalahanin mong ang sipag, dangal at malasakit ay hindi nakukuha sa papel lang. Pinapatunayan niyon sa araw-araw. Sa huling bahagi ng araw nang unti-unti nang umalis sa mga tao, naiwan si Celestine sa harap ng bagong gusali. Sa pader nito ay nakasulat ang pangalang Brigida Learning and Livelihood Center. Sa ilalim, may maliit na linya. Para sa mga minsang itinago, ngunit hindi kailanmang nawalan ng liwanag. Lumapit si Kael at tumabi sa kanya. Masaya ka? Tanong nito. Tumingin si Celestine sa mga kabataang nag-aayos ng enrollment forms sa loob ng center. Nakita niya ang sarili niya sa kanila. Ang dating batang may lumang cellphone, basag na pangarap at pusong pilit bumabangon. Oo, sagot niya. Hindi perpekto. May kirot pa rin minsan. Pero masaya ako. Dahil nanalo ka? Himilit siya. Hindi, dahil hindi ako naging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Sa malayo, tinawag siya ni Nay Brigida para kumain. Si Milo ay kumakaway habang hawak ang plato. Si Mang Tomaso ay may dalang kape. Si Lira ay tumatawa kasama si Feli. Si Nerio ay tumutulong mag-ayos ng upuan. Si Don Severiano ay kausap ang ilang scholars. At sa isang tabi, tahimik na tumutulong si Isadora magligpit ng mga baso. Walang reklamo, walang arte, walang pagpapanggap. Tinignan ni Celestine ang lahat ng iyon at napagtanto niya. Ito ang pamilyang pinili niya. Hindi perpekto, hindi lahat kadugo, pero tunay. Sa wakas, hindi na siya ang batang naghihintay na tawagin ng sariling magulang para paupuin sa mesa. Hindi na siya ang babaeng kailangang patunayan na hindi siya katulong, hindi siya magnanakaw, hindi siya kahihiyan. Hindi na rin siya ang anak na umiiyak sa likod ng pintuan habang ang iba ay nagdiriwang sa sala. Siya na si Celestine Marabilia, isang babaeng bumangon mula sa pang-aapi. Nagtagumpay ng hindi ginawang armas ang galit at ginamit ang sariling sugat para maging ilaw sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. At sa huling paglingon niya sa gusaling itinayo para sa mga katulad niyang minsang minaliit, alam niyang tapos na ang lumang kwento. Hindi man nabura ang lahat ng sakit, hindi na iyon ang may hawak sa kanya. Dahil ang tunay na pagtatapos ng kanyang kwento ay hindi ang araw na tinawag siyang Madam CEO. Ang tunay na wakas ay ang araw na hindi na niya kailangang marinig ang anumang titulo para malaman ang sariling halaga.